Magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid. Once again, ito na naman ako para sa aking bagong video. Pero itong video na to is matagal na, 9 years ago. Tama ba? Ito ay pinamagatang Apple Loman Oath Taking at Coconut Palace by credits to Ariel. Stop muna natin yung music. By Ariel Salumbides channel, 51k views, 9 years ago. So shout out kay Ariel Salumbides at sa lahat ng Alpha Pi Omega sa Pilipinas, lalo na sa Apple Loman na nakita ko, na witness ko. Grabe, ang tindi. May mga apo rin na mga Apple Loman din ng mga SRB. Galing din sila sa SRB. Pero anyway, umattend kasi kami dito, kasama namin, buhay pa si Founder Len Toledo. Siyempre, this is during BP Binay's term as Vice President. So, si BP Binay, napakalapit niya sa SRB dahil kumontak siya sa SRB nung panahong tatakbo siya sa pagkapangalawang Pangulo noong 2010. Which is maraming nagulat doon na nanalo siya dahil ang lakas ng kalaban niya si Marrojas si Marrojas katandem ni Pinoy. Si BP Binay parang siya yung dark horse kumbaga dehado siya dahil syempre paano ka mananalo, di ba? Ang kalaban mo si Pinoy na napaka-popular ng time na yon. Tapos si Pinoy laki nga ng lamang niya sa di ba, sa pagka pangulo no, kalaban niya si Erap tsaka si Villar. Ano bang team si katandem ba ni BP nun si Villar o si Erap, nakalimutan ko na. So anyway, ating tignan itong video ng anyway, kukwento ko muna rin yun nga yung si BP Binay. So kumontak siya, ang leader nun is si Brad Indian na tsaka si Brad Ed Paredes, dahil si Brad Ed is apo si Brad Ed ng alam ko Alpha Delta yata si Brad Ed Brad Ed Paredes. Pero sa SRB si Brad Ed ay Phi Alpha chapter. So kapatid niya SRB apo din si Brad Ephraim. Rest in peace sa kanilang dalawa. Malapit sa akin yung dalawang yan. Kasi si Brad Ed Paredes is sabi niya sa akin, he is also Iglesia ni Cristo. So tawag niya sa akin double Brad. Sabi ko kasi, Brad Ed, ako handog din ako. Ako handog sa Iglesia. Although natiwalag ako. Ang puso ko will always be sa mga doktrina ng Iglesia ni Cristo. At I am hoping one day na makabalik ako. Siyempre, yan ang paniniwala akong matibay. Tapos si Brad Ed is partner sila ni Brad Indian. So nung wala na si Brad Ed nun, si Brad Indian ayun na,
nung time na na-invite na kami sa Coconut Palace, talagang si Brad Indian na ang ano nun, may pakananan lahat, na siya ang contact ng mga apo. Wala kami, ang kasama lang, wala nang iba kundi Council of Elders at si founder Len nun is talagang suporta siya sa Council of Elders that time. Matagal nakasuporta sa amin si founder Len. Parang nito na lang nung medyo parang may dumistansya na siya nung nagkaroon ng hindi ko alam yung full story at saka kung tama itong sinasabi ko. Siguro nung na register ang SRB COE at naging SRB Incorporated, parang may mga dumistansya eh. I don't know why. Bakit? Kung kailan legal, di ba? Pero syempre, tingin ko it's being Alpha Delta, syempre gusto nila siguro silang mamuno sa SRB. Kaso wala, matagal silang di kumikilos eh. Ang kilos nila batikos, Alpha Delta at NC nagkampi. Ang COE, nakikipagbatikosan kami, pero bukod doon, lamang ang ginagawa ng COE na pagsaserbisyo at pagsasaayos para sa SRB. Talagang ang COE, sila Brad Indian, ang nag-set ng tone kung paano maging maganda ang kapatiran. Yang COE na yan. Kaya ako, sa mga nangyayari ngayon, mga nagkakaroon ng mga drama, wala ako dyan, labas ako dyan. Basta't ako, ang suporta ko will always be for Council of Elders, SRB Incorporated, SRB International Service Fraternity and Sorority Incorporated, with may SEC registered number na kami, CN 2015-11974. So kahit anong drama pa yan, kasi sa nakikita ko, hindi nila kaya ang ginawa ng COE, ng SRB Inc. Lalo na ngayon, sobrang lalong dumami pa. May mga umaalis pa yan. Pero, tignan natin kung anong gagawin nila. Sigurado naman, hindi nila may aalis ang nagawa ng SRB Inc. or Council of Elders sa training na mapaganda at maging leader na maayos, maging makapagserbisyo, siyempre yung LFS, COE ang pinakamagaling na gumawa ng lahat niya na nagtaguyod. So tignan natin, I will be watching. Pero anyway, hanggat walang ginagawa ang COE na kasiraan ng SRB, is I will always be there para sa aking mga kapatid. Although I'm inactive, hindi naman ako inactive talaga, pero para sa akin inactivity yun eh. Pero active ako sa sarili kong pamamaraan sa ngayon. Para sa akin, ganun eh. Sanay akong mag-isa eh. Bumiyahe mag-isa. Kasi simula noon, bumabiyahe ako mag-isa. Minsan may kasama ako. Pero kahit mag-isa ako, ayos lang sa akin.
Pupunta nga akong Dasmariñas, ako lang mag-isa. Babiyahe ko ng, minsan magpapaserbisyo ako, halos ako lang gagalaw. Ganun ako mas sanay ako na, mas nakakapag-isip ako at mas nakakagalaw ako ng, kumbaga yung freedom. Mas nakakapag-isip ako ng tama pag ako mag-isa. So, pagka hindi ko kaya, ayan, sige, magyayaya ako. Pero madalas naman, kahit na magyaya ako, minsan kasi talagang hindi sila available. So, I do it myself. So, anyway, here we go. Apoloman and SRB COE oath-taking sa Coconut Palace. Pero, this video is by Apo. So, thank you sa Alpha Phi Omega at talagang hanga ako dyan sa fraternity ng Alpha Phi Omega. Para sa akin, sila ang the best. And proud ako na kami ay galing sa Apo. So that makes us also the best. So, July 25 siya, no? 2013. So, 10 years ago. Ang awit kong ito ay galing sa puso ko. Awit ng Shoutout kay Basilio, kay Sisa, at kay Crispin. awit ng samahan, awit ng kaibigan na maaasahan, awit na sa kagipitan. Meron kaming samahan na hindi may tatanggi. Kahit sa buong mundo, kaya kong ipagmalaki. Alpha Phi Omega, Alpha Phi Omega, Alpha Phi Omega, Alpha Phi Omega. Aso ko sa kahit na kanino, o bakit ka mo, ako ay Apo, disiplinado, responsable. So, ayan kami, oh. Brad Benny, Mami Dana, Brad Willie Cruz, Brad Bok, Albert, si Oyobs Maglaya na nawala na kasi hindi niya na-prove ang kanyang pagka-SRB sa kanilang lugar. So, nandun kami ni si Slotlot nung time na pinatawag siya ng Phi Omega sa Donggalo. Pero ako, hindi ako masaya sa ginawa ng Phi Omega ron. Pero kanilang proseso yan eh. Ang isa sa hindi ko nagustuhan ng pagsabi nung isang sis na ba't daw kami parang tumatanggap ng mga peke. Sabi ko, hindi. Kayo ang pineke, hindi kami. Dahil chapter nyo yung ginagamit eh. Diba? Naging presidente pa nga kasi nila yan eh. Diba? So, mas pinili na lang ni Oyobs. Ang galing ng Brad na yan. Mas pinili na lang ni Oyobs na manahimik kaysa Siyempre masakit yun na parang i-court ka, di ba? Parang kang i-court martial. So, kasi dapat ang proseso sa ganyan hindi minamadali. Dahil ang SRB ng mga 90s karamihan niya nawala nanahimik eh. So anyway, let's go back. Ayun si chairman na kinakapatid ni Brad Indian, si Brad Budget, si Bengat. Ito si General ano ba pangalan? Bicolano.
kalimutan ko na. Kay Sarby Apo din. Siya pala ang nag-set up at si Brad India na masama kami. Dahil nga ano yan preparation na yan para sa pagtakbo ni BP ng presidente. But unfortunately is ang tindi ng ginawang paninira kay BP na talagang naapektuhan siya. Naapektuhan ng kanyang pagtakbo na sirang-sira ang ginawa nila Trillanes, ni Pimentel at ni Cayetanong Bugok. Tinutupad ang mga sinasabi, madiskarte at mata. Ayun kami kasama pa si Brad Go, si Brad Ricky David, si Brad Arman, si Brad Jess, syempre si Josie, kasama pa din namin. Ayun ako sa likod, si General, siya na malilimutin na ako Kasama din namin yung sa NBI, yung Raw chapter. Wala na, malilimutin na ako. Ewan ko kung nandito si Kernel, yung dating chief PNP ng Cebu City. Bicolano din siya. Agresibo, desidido at determinado, laging aktibo, laging alerto. Yan ang katangian ng tunay na Apo. Ayun, si Brad Indian. Brad Indian, maraming kilala sa Apo. Talagang grabe ang leadership ni Brad Indian sa SRB. Ibang klase. Talagang nakakabilib. Kumbaga, sa atin, Thailand, SRB, di ba? Si Brad Indian, super SRB yan. Grabe pagmamahal niyan sa kapatiran. Hindi matatapatan ng mga ginawa niyan. Although matatapatan natin sa pagmamahal, pero sa ginawa, kung paano niya sinet up yung SRB, grabe. Kaya asahan na natin na marami ring gusto siyang pabagsakin dahil ang tindi ng ginawa So kapag hindi mo makaya yung isang tao, babagsakin mo na lang, di ba? Anyway, hindi kayo magtatagumpay, ako na nagsasabi sa inyo. Ito ang motto ng mga Apo, sabay na rito ang tatlong prinsipyo na maging pinuno, maging kaibigan, makapaglingkod sa nangangailangan, kapag-ipakinabang, maayos at lubos sa tao, sa bayan, at lalo na sa Diyos. Meron kaming samahan na hindi may tatanggi, at kahit sa buong mundo, kaya kong ipagmalaki. Alpha Phi Omega, Alpha Phi Omega, Alpha Phi Omega, Alpha Phi Omega. Pero teka, hindi to sa pilitan, at lalo namang hindi kami pihikan, basta't ikaw ay merong malusog na katawan, at ang isip mo ay nasa katinuan, at dapat din may maganda kang moral, at higit sa lahat ay nag-aaral sa university o sa kolehiyo. In short, pwedeng idulo o modelo ng Hoy, si Colonel Dolps Liorca. Grabe. Nung nakamayan ko yan, halos parang manginig-nginig ako, pero yung ano lang sa akin, Brad Dolps, Brad Vlog. Kilala ako. Shit, sabi ko. Grabe. Alam mo, parang hanga ka sa tao na tinitingala mo, isa sa tinitingala mo, tapos kakamayan ka na parang normal, di ba? Normal lang. Shit. Doon ko na-feel yung talagang equality. Kaya tayo yan ang sinisimbol ng ating clasp or kamayan, pagkakamay. It shows equality na kahit ano pa ang narating mo sa buhay, kahit ano ang posisyon mo sa bansa, pagdating sa kapatiran, you are equal. Kaya tayo nagkakamayan, di ba?
So yung mga ibang ano dyan, payo ko sa inyo, baguhin nyo yung ugali nyo na mapagmataas. Meron mga ganyan. Alam na ni Billy Laraga. Kilala ni Billy Laraga. Tsaka syempre kilala namin. Lalong kilala namin. Lalong kilala nila Brad Indian. Diba? Pero, no. You have to practice equality sa kapatiran. Huwag mo sabihing tisoy ka o mabango ka. Na ako kahit mabaho yung SRB ka, kahit na pawis yan, kahit maputik yung lugar nila, basta't SRB is SRB. Kabataan na pag-asa ng bayan, lagay mo ang sarili sa dapat maglagyan. Sa may kaayusan, sa may katinuan, sa may katuturan, sa may kabuluhan. Ang awit kong ito ay galing sa puso ko, awit ng kapatid. So that's BP Binay, no? Ganda pa ng tikas pa ng postura ni BP dyan, ano? Sayang. Kung naging presidente yan, maganda rin ang mangyayari sa Pilipinas. Kasi, kita nyo naman ang Makati, di ba? Kung gaano kaganda. Kaso kasi si BP Binay, ano rin dilawan din siya eh. Ano siya eh. Appointee ni Cory Aquino eh. Kaya siya naging mayor eh. Kaya yung ginawa sa kanya nila Noynoy, grabe. Tapos syempre kontra siya sa Marcos, di ba? So ang sinuportahan nila Amy is si Duterte. Lalong sumikat si Duterte dahil kila Amy. Awit ng katapatan, awit ng samahan, awit ng kaibigan, na maasahan, lalo na sa kabisikan. Meron kaming samahan na hindi may tatanggi, at kahit sa buong mundo. Sa Syokansi, nandun kami banda. Grabe no? Grabe yung saya na, alam nyo, that is, I will say na, ito siguro yung greatest na masasabi kong achievement ko sa SRB. Yung masama ako dito sa grupo ni Brad Indian, Sis Jomel, Founder Len, Mel Adriano, yun nga yung Tagaro, yung nasa NBA din. Mas mataas ang posisyon yata no kaysa kay Brad Indian. Grabe yung pakiramdam. Yung pakiramdam dyan, normal pa. Ngayon, pero yung pakiramdam ko ngayon, binabalikan ko. Ang sarap. Kaya kong ipagmalaki, Alpha Phi Omega, Alpha Phi Omega, Alpha Phi Omega, Alpha Phi Omega. Ayaw namin ng violence, ayaw namin ng hazing. Marami na ang nagbuwis, kailan tayo magigising. Ayaw namin ng away, ayaw namin ng gulo. Mas mamatamisin namin maging kaibigan nyo. Nakita niyo si Brad Indian, no? Yan si Brad Indian. Ganyan yung katindi. Totoo yan, marami pang issue yan sa mga SRB sa mga nauna. Sila si Jomel. Nako. Pero hindi ko kukwento yun. Hayaan na natin yan. Basta yun, alam namin na yung ginawa kay Sis Jomel. Pero kita nyo, Brad Indian, nakakabulong kay Vice President BP Binay. Kantindi. Alpha Phi Omega.
unity, loyalty. Nasa yan si Colonel Dobbs. At ang bodyguard ni Colonel Dobbs, kita nyo naman si Bengat. Ang tindi ng security ni Colonel Dobbs. Shoutout kay Bengat at dyan sa Intramuros ng mga kapatid. Delta and ano ba yung letran? Omicron. Yeah, shoutout sa inyo dyan. Ang tindi ng security ni Colonel Dobbs. Rest in peace, Colonel Dobbs. Ever serving all humanity, I leave my time and energy. Saludo kami, proud kami, loyal kami, willing kami. Kabilang kami sa handa magsilbi sa isang samahan di mo mabibiling. Nagpili kami at nataksan at nang malaman ng sanlibutan. Pagdalaban mga kapatiran sa larang ng rap na may dinaan na totoo sa panit. Di paangas na mga alit na dapat ng wakas at mga natutunan sa aming samahan. Sa kasasayang di malilimutan. Meron kaming samahan na hindi may tatanggi. At kahit sa buong mundo, kaya kong ipagmalaki. Ipagmalaki, Alpha Phi Omega, Alpha Phi Omega, Alpha Phi Omega, Alpha Phi Omega. So, ayun. Ang ganda ng kanta, no? Gusto ko yung kantang yan. Kasi para siyang tribal. May pagka-tribal siya. Kasi Basilio. Yung Crispin di ko kilala pero syempre magaling din. Kasi si Basilio nakilala ko dahil sa Flip Top Tapos si Sisa sa Flip Top ko rin napanood yan, 2010 pa. Si Sisa maganda yan. Nung 2010, neneng-neni pa siya, ang payat, ang liit. Pero anyway, so, ito na naman tayo. So, tapos na yung video. Pagkatapos niyan, yung kinainan namin na malapit sa Coconut Palace. Nakalimutan ko na yung pangalan ng restaurant Ang sarap ng pagkain doon. At ang saya. Doon ko nagkain ng lahat. Apple Lomen. Pati kami na COE. Mga tatlong andyan din pala noon sila Jomer de la Cruz. Si Chef Tagagama Ayota. At saka si Ricky Purog. Yeah. Bali, tatlo silang from UAE. Ang saya nung sa kainan na. Kasi kumbaga fellowship na yun Doon nga sa akin nakwento ni Founder Len yung tungkol sa seal na siya ang nagdisenyo. Na yun din naman ang binanggit sa akin ni Founder Bong. Tapos naikwento rin sa akin ni Founder Len si Bing Marabut bago pa sila maging SRB. Tapos dyan yung meron akong umiihi ako sa banyo may kasabay ako mga lomen malaking tao yung mga lomen tapos ako malaki rin ako tapos sabi sa akin nung isang syempre hugas na ng kamay. SRB ka? Sabi sa akin. Apo. SRB din ako Ako mamay siya. SRB ako sa Bicol. Sabi marami ring SRB dyan sa Loman. Sabi. So yun biro mo sila pa nagpakilala, diba? Kasi hindi ako basta-basta magpapakilala kasi Apo. Syempre mahihiya ka kung kumamay dahil wala naman sa ating walang mutual na batas na ang Apo at SRB ay pag nagkita ay dapat magkamayan. Kung gusto
pwede, which is right hand. Dahil ang left is for Apo, ang right is for SRB, but it's also for SRB and Apo. So ayun, sa final thoughts, this is like my proudest moment, and for all SRB, for all SRB COE, for all SRB Inc. So sa mga drama dyan na panonoorin ko lang kayo, panonoorin ko lang ang inyong telenovela, and panoorin nyo rin ang aking vlog. Vlog Alpha Epsilon, very proud SRB Pandakat.